Bale, sir, para sa akin po, kasi bilang estudyante, maliban sa pagiging isang holiday at walang pasok, isa pong araw to para maalala po natin yung ginawa ng ating mga ninuno. Napakaraming bagay na nagagawa ko kasi malaya taken from the words of Kat sa Kalayaan. Napakasimple lang, napakaraming bagay na nagagawa ko talaga. Upang maalala po ng mga bagong henerasyon kung ano yung ginawa ng mga Pilipino bago sa kanila. Araw na pinagdiriwang natin lahat ng paghihirap ng mga bayani natin upang makamit natin makamit nila yung kalayaan na natatamasa natin ngayon. Maganda pong ipasa ang storya sa iba't ibang henerasyon para po matuto rin tayo. Sa akin, oo, mahalaga kasi parang recognition sa mga taong, sa mga kapwa natin Pilipino na nagpakahirap para makamit yung kalayaan ng Pilipinas. Bakit natin kailangang alalahanin ng World War II veterans ng Pilipinas? Dahil sila yung nagbigay sa atin ng ating kalayaan. Upang bigyang galang ang kanilang pagkamatay at respeto sa kanilang pinaglaban. Dahil utang natin sa kanila kung bakit tayo malaya. Mahalaga kasi yung sinakripisyo nila para sa bansa natin iba eh. Iba yung tipong sa atin babasahin lang natin kung ano yung mga nagawa nila para sa atin. Tapos sila ginawa nila para kung ano yung malaman natin. Parang sa kanila history in the making. Tapos tayong nagbabasa at malaman natin yung kalayaan. Yesterday, December 7th, 1941, a date which will live in infamy. Last night, Japanese forces attacked the Philippine Islands. Japan has undertaken a surprise offensive throughout the Pacific area. Bagamat June 12, 1898 ang Deklarasyon ng Kalayaan, napagpasyahan para sa taong ito bibigyang pansin ang kabayanihan, kagitingan at kadakilaan ng veteranong Atenista at Jesuita noong World War II o 1940s. Magandang balikan ang kanilang mga ginawa upang maalala natin na hindi lamang noong napakatagal na panahon nakipaglaban ang mga Pilipino para sa kalayaan, ngunit pati din sa hindi pa gaanong katagalang panahon. Mainam marahil na simula ng parangal na ito sa pagtuklas kung ano ang saysay ng marker na matatagpuan sa harap ng Sacred Heart statue sa Church of the Jesus. The marker, together with the Sacred Heart statue, was dedicated on December 8, 1969 as part of the Ateneo homecoming celebration for that year. Construction was then under the auspices of the Ateneo Alumni Association and Reverend Pacifico Ortiz, S.J., who was also the president of the Ateneo then and chaplain of the Defenders of Bataan and Corregidor. Today, the marker is not only known as the Ateneo War Memorial, but as the Ateneo Heroes Memorial to remember all Ateneans or people who have been connected with the Ateneo, who offer their lives, talents, and skills for a better Philippines. This memorial is the only one of its kind in any campus in the country, something that we as Ateneans should be proud of. Today's celebration will not only remember those enshrined in the memorial, but more importantly, give praise to those who are still with us. We are also making history today because this is the first time that any unit in the university will be giving this kind of remembering to the Ateneo War veterans. Nang magsimula ang World War II, halos kasing edad ng mga mag-aaral sa Ateneo High School ang mga veteranong pararangalan natin.
Nabuhay sila sa isang Pilipinas na malayo sa isipan nila ang nagbabadyang digmaan. Lingid sa kanilang kaalaman, mahirap ang kanilang pagdadaanan. Lingid sa kaalaman ng mga veterano na 3 taong paghihirap ang kanilang dadanasin sa pakikidigma para sa'yo. Oo, para sa'yo, sa akin, para sa ating kalayaan ngayon. Marami ang hindi nakakaalam na naging piloto sa ikalawang digmaang pandaigdig si Father Francisco Perez, S.J. Underneath this mild-mannered, unassuming priest who we have as one of our computer teachers is an airplane pilot who bombed the opposition, joined the guerrillas, and went into a number of firefights against the invaders. I was then supplying the food, just rice. And one afternoon, there were 3 of us. I was struck by the beauty of the mountains. It was so peaceful. In the lowlands where I came from, you don't know whether you're going to live or not. But when you're up there in the mountains, it was so peaceful. And I just dropped this sack of rice I was carrying. And I said, when the war is over, I would like to serve God. World War II resistance does not only mean armed resistance. It also means striving to keep living conditions normal in an otherwise abnormal world. This meant taking care of the people, protecting them from the abuses of war, even if it meant going out of your comfort zone. Dr. Fernando Hofileña, who became a junior mayor in Negros, has these words to share. We in the resistance movement, the government, we had no weapons at all, so we couldn't fire back. Some friends of mine from the lowlands came to ask us to surrender to the Japanese. My brother and I, both Athenians, we said, no, we would rather die here than give up. I had to organize the fundraising, the food production campaign. I had to travel, I had to cross 2 big rivers, and it was storming. But I had promised the people in the municipal building that I had been there to form the police force. It was so dangerous then, but I think I was so disciplined by the Jesuits. When you say something, you've got to do it. Pinararangalan natin ang mga veteranong Atenista at ROTC cadets ng Ateneo na voluntaryong nakipaglaban noong World War II. Marami ang hindi nakakaalam na pinauwi na ng kanilang komandante ang 34 na kadeting ROTC. Subalit, voluntaryo pa rin silang bumalik sa pakikipaglaban upang palayain lamang ang Pilipinas. December 8 noon, nagkaroon ng celebration ng Immaculate Conception sa Ateneo. Pagkatapos napalitaan na lang namin, sinabi ng pare na nagmimisa na binomba na ang Pearl Harbor. At naririnig namin doon sa mga lansangan ng Maynila, yung mga newsboy na sumisigaw na Pearl Harbor bomb. Tumawag yung aming commandant, si Captain Lara, kung saan binalita niya na by order of Headquarters Philippine Army, based on the directive of General MacArthur, you're disbanded and you're sent home. Ngayon, nag-iyakan yung mga cadets. Sabi niya, no sir, we're not going home. We're going to the front. Gusto namin lumaban eh. So, sabi namin sinalakay itong ating bayan, bakit tayo hindi lumaban? Dulce et decorum est pro patria mori. How sweet it is to die for one's country. Kapwa Atenista ang mga veteranong ito. Mga Atenista na hinubog na maging tao para sa kapwa. May epekto kaya ang mga natutunan nila sa Ateneo sa kanilang mga desisyon? Yan ang isang bagay na hindi na dabi nakalimutan. Yung pagdasal.
bukod doon sa aming armas, bawat isa sa amin may daladalang rosaryo. Tuwing ika-6 ng hapon, doon, nung nandun na kami sa Bataan, we used to pray the rosary. You know, our schooling in the Ateneo, we were very, very, very close to the Jesuits, and we were just like brothers, members of the family, and they were able to make us feel as they did, and they inspired us to fight for our country, to always be ready to defend our country. And of course, we had ad maiorem Dei gloriam, ad maiorem Dei gloriam. That we always thought of that, and we had matches. We wanted more. We wanted to do more, to be more, to fight more, to serve more.